Tumigil kayo sandali. Huwag munang isara ang video na ito dahil ang susunod na ilang minuto ay maaaring magpaliwanag ng isang bagay na matagal na ninyong hindi napapansin. Isang bagay na nakikita ninyo araw-araw. Tuwing naliligo kayo, tuwing nagbibihis kayo, ang inyong pusod. Oo, ang pusod. Ang maliit na bahagi ng inyong katawan na halos hindi ninyo pinapansin. Ngunit ayon sa mga gastroenterologist at hepatologist, ang pusod ay isa sa mga pinakamapagkakatiwalaang salamin ng kalusugan ng inyong atay. At kung may sakit na ang inyong atay ngayon, ang inyong pusod ay maaaring nagsasabi na sa inyo. Kaya ngayon, titingnan natin ito ng sama-sama. Bago tayo magsimula, kailangan ninyong maunawaan kung gaano kahalaga ang inyong atay. Ang atay, o liver, ay ang pinakamalaking internal organ ng ating katawan. Nagtatrabaho ito ng 24 na oras sa isang araw. 7 araw sa isang linggo. Walang pahinga, walang bakasyon. Sinasala nito ang lahat ng inyong kinakain at iniinom. Ginagawa nitong glucose ang inyong pagkain para sa enerhiya. Ginagawa nitong bile ang taba para matunaw ng inyong katawan. Tinatanggal nito ang mga lason, ang alak, ang mga gamot, ang mga chemical sa pagkain. Ngunit may isang malaking problema. Ang atay ay hindi masakit kapag may sakit na ito. Walang nerve endings ang atay na nagpapadala ng sakit sa utak. Kaya kapag nagsimula ng magkaproblema ang inyong atay, hindi kayo mararamdaman ng anuman, hanggang sa huli na. Iyon ang dahilan kung bakit ang liver disease ay tinatawag na silent killer. At iyon ang dahilan kung bakit kailangan nating pakinggan ang ibang bahagi ng katawan tulad ng inyong pusod. Senyales numero 1. Pagbabago ng kulay sa paligid ng pusod. Tingnan ninyo ngayon ang inyong pusod. Ang balat sa paligid nito, ano ang kulay? Kung mapapansin ninyo ang isang maputlang dilaw o orange na kulay sa balat sa paligid ng inyong pusod, ito ay tinatawag na jaundice o paninilaw. At ang paninilaw ay isa sa mga pinakaklasikong senyales ng may problema sa atay. Nangyayari ito kapag ang atay ay hindi na kayang i-process ang bilirubin, isang yellow pigment na galing sa pagkasira ng mga pulang silula ng dugo. Kapag naipon ang bilirubin sa katawan, lumalabas ito sa balat, sa mga mata, at sa mga bahagi ng katawan na may manipis na balat, tulad ng paligid ng pusod. Huwag ipagpaliban. Kapag nakita ninyo ito, pumunta sa doktor na yon. Senyales numero 2. Pag-umbok o paglaki ng tiyan na may kaugnayan sa pusod. Hindi ito ang karaniwang tiyan na lumalaki dahil sa pagkain. Ito ay isang pakiramdam ng kabigatan at pamumuo sa paligid ng pusod, kahit hindi kayo kakain ng marami. Sa medical, ito ay tinatawag na ascites. Nangyayari ito kapag ang atay ay may cirrhosis na, at ang likido ay nagsisimulang mag-ipon sa loob ng tiyan. Ang likidong yon ay nagtitipon sa paligid ng mga organo, at ang pusod ay madalas na ang unang lugar na nagpapakita ng pagbabago. Kapag ang inyong pusod ay biglang naging matingkad o nag-umbok pabasa, yon ay isang emergency na senyales. Senyales numero 3. Kulay ng balat sa loob ng pusod. Ito ang senyales na halos walang nakakaalam. Maingat na tingnan ang loob ng inyong pusod, ang maliit na butas mismo. Kung ang balat doon ay may kulay na dilaw, kahel, o mas madilim kaysa sa karaniwang kulay ng inyong balat, ito ay maaaring senyales ng bile duct problem o fatty liver disease. Ang pusod ay may manipis na balat at malapit sa mga blood vessels ng tiyan, kaya ang mga pagbabago sa kulay ng atay ay madalas na unang nakikita doon. Senyales numero 4. Pamamaga o hapdi sa paligid ng pusod na hindi naman kayo nasugatan. Kung may pakiramdam kayo ng bahagyang hapdi o init sa paligid ng pusod,
Nang walang sugat, walang pasa, walang dahilan, maaaring ito ay nagmumula sa pamamaga ng atay mismo. Ang atay ay matatagpuan sa kanang bahagi ng tiyan sa ilalim ng tadyang. Ngunit ang mga nerbiyos at blood vessels na konektado dito ay umabot hanggang sa lugar ng pusod. Kapag namamaga ang atay, ang pamamaga ay nagpapadala ng pressure sa mga kalapit na bahagi, kabilang ang lugar sa paligid ng pusod. Senyales numero 5. Pagbabago ng hugis ng pusod. Ang normal na pusod ay maliit at malalim, nakasaksak papasok. Ngunit kapag ang tiyan ay nagsisimulang mapuno ng likido dahil sa liver failure, ang pusod ay unti-unting nagiging matingkad. Unti-unting lumalabas, hanggang sa maging parang maliit na bula sa gitna ng tiyan. Ito ay tinatawag na everted umbilicus, at ito ay isang seryosong senyales na ang ascites ay advanced na. Kapag napansin ninyo ito sa inyong sarili o sa inyong pamilya, huwag hintayin pang umaga, pumunta sa ospital na yon. Senyales numero 6. Makating balat sa paligid ng pusod nang walang rash. Alam ninyong ang atay ay nagpuproduce ng bile, ang likidong tumutulong sa ating katawan na matunaw ang taba. Kapag may problema sa atay at ang bile ay hindi maayos na dumadaloy, naipon ito sa dugo at pumupunta sa balat. At kapag ang bile salts ay nasa balat na, nagdudulot ito ng matinding pangangate. Madalas, nagsisimula ito sa lugar ng tiyan, partikular sa paligid ng pusod, bago kumalat sa buong katawan. Kung mayroon kayong ganitong pangangate na walang makitang rash o insekto, ito ay isang babala na ang inyong atay ay nangangailangan ng tulong. At ang pinakaseryosong senyales. Numero PETO. Huminga kayo muna dahil kailangan ninyong marinig ito. Isang asul o lila na ugat na biglang nagpakita sa paligid ng pusod. Hindi pa ito noon. Wala ito dati. Ngunit na yon ay nakikita ninyo ito. Isang malinaw na asul o lila na ugat na parang mapa na nasa paligid ng inyong pusod. Sa medical, ito ay tinatawag na caput medusae. Ito ay nangyayari kapag ang portal vein, ang pangunahing ugat ng atay, ay nakablock na dahil sa cirrhosis o mabigat na liver disease. Ang dugo ay naghahanap ng ibang daan at pumupunta ito sa maliliit na ugat sa paligid ng pusod na nagpapalaki at nagpapakita sa balat. Kapag nakita ninyo ito ay hindi na isang babala. Ito ay isang emergency na. Pumunta sa pinakamalapit na ospital na yon. Ngayon, huminga tayo ng malalim. Kung wala sa inyo ang mga senyales na iyon, magpasalamat kayo at ingatan ninyo ang inyong atay mula ngayon. Kung may nakita kayo na familiar sa mga senyales na iyon, huwag matakot, ngunit kumilos na. Narito ang 3 bagay na nagpoprotekta sa inyong atay, simula ngayon. 1. Uminom ng mainit na tubig na may kalamansi tuwing umaga. Ang kalamansi ay puno ng vitamin C at antioxidants na tumutulong sa atay na ma-flush ang mga lason. Isang basong mainit na tubig, 2 kalamansi, tuwing umaga, bago kumain, libre, simple, epektibo. 2. Iwasan ang pagkain na may labis na asin at MSG. Ang mga processed food, ang instant noodles, ang canned goods, ang chips, ay puno ng sodium at preservatives na direktang dumadaan sa atay para ma-filter. Kapag sobra-sobra na, ang atay ay napapagod at unti-unting nasasama. Ang simpleng pagbabago sa pagkain ay malaking tulong sa atay. 3. Magpa-check ng liver function test. Ito ay isang simpleng blood test na available sa lahat ng laboratorio sa Pilipinas. Ang liver function test ay magsasabi sa inyo ng totoo kung may problema na ang inyong atay, bago pa man lumabas ang mga senyales sa katawan.
isang beses sa isang taon. Iyon lang ang kailangan. Kung may minamahal kayo na laging pagod, laging may sakit ang tiyan, o laging madilaw ang mga mata, i-share ninyo sa kanila ang video na ito ngayon. Dahil minsan, ang pinakamagandang regalo na maibibigay natin sa ating pamilya ay ang tamang impormasyon sa tamang oras. I-like, i-share, at i-subscribe sa Mas Malusob Tayo para hindi kayo makapalampas ng mga video na maaaring magligtas ng buhay ng inyong mga mahal sa buhay. Ingat kayo lagi. At tandaan, ang inyong katawan ay palaging nagsasalita. Ang tanong lang ay, nakikinig ba kayo? Hanggang sa susunod, para sa Mas Malusob Tayo.